Kumusta? Maligayang pagdating sa Kwentong Dakila. Ang channel na ito ay dedikado sa pagbibigay ng inspirasyon, pag-asa at positibong enerhiya sa buhay. Dito makakahanap ka ng mga kwentong magpapakita ng lakas ng loob, pagpupursige at pagiging positibo. So let's go. Subscribe to this channel and get notified of the future stories that will bring hope and positivity into our lives. Sa araw na ito mga kadakila, may kwento ako tungkol sa isang taong nagpursige at gamit ang matinding determinasyon ay nakamit ang kanyang pangarap. Tara mga kadakila, pakinggan natin ang kwento ni Roberto. Si Roberto ay isang batang lalaki na lumaki sa isang mahihirap na pamilya. Sa isang maliit na nayon, hindi sila mayaman, pero mayaman sila sa pag-asa at pangarap. Isang araw, sinabi niya sa kanyang ama ang kanyang pangarap. Tatay, gusto ko sana makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho sa isang prestihiyosong kumpanya. Sabi ni Roberto. Anak, ang pangarap mo ay hindi imposible. Dahil pag gusto mo, kakayanin mo. Kaya huwag kang susuko. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Pagsisikapan kong matulungan ka anak sa iyong mga pangarap. Sagot ng kanyang ama. Nagpasya si Roberto na ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Nag-aaral siya ng gusto at nagtrabaho bilang isang tutor sa mga bata sa kanilang lugar. Ngunit mayroong nagdududa sa kanyang kakayahan. Roberto, hindi ka makakasabay sa mga mayayaman. Sila ay mayaman at may kapangyarihan. Sabi ng kanyang kaibigan na si TJ. Hindi ako nagpapatalo TJ. Kaya ko to. Ang pag-aaral ay ang susi sa tagumpay. Sagot ni Roberto. Pagkatapos ng maraming paghihirap at mga challenge na dinanas ni Roberto sa kanyang pag-aaral, ng kalaunan siya ay nakapagtapos na rin. Pagkatapos ng kanyang graduation, agad siyang naghanap ng pwedeng mapapasukan. Ngunit hindi siya nakapasa sa unang pagkakataon sa kanyang tangkang makuha ang pinapangarap na trabaho. Nahirapan siya sa sitwasyong ito, lalo na't gusto niya nang makapasok sa pinapangarap ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakapasa. Anong ginawa ko? Sabi ni Roberto sa kanyang ama. Anak, hindi mo dapat isisi sa iyong sarili. Mag-apply ka muli. Makukuha mo rin ang trabahong inaasa mo. Ang sabi naman ng kanyang ama. At dahil na rin sa suporta ng kanyang ama, nagpasya si Roberto na mag-apply muli ng trabaho. Isang araw, nakasalubong ni Roberto ang kanyang dating guro sa kolehiyo na si Mr. Santos. Doon ay nakapag-usap sila at naibahagi ni Roberto ang kanyang pangarap na makapasok sa kumpanyang gusto niyang pagtrabahuan. Roberto, ikaw ang pinakamagaling sa klase. Huwag kang sumuko. Ang wika naman ng kanyang guro na si Sir Santos. Salamat sir, hindi ako susuko. Ang pangarap ko ay ang aking lakas. Isang masayahing sagot ni Roberto. At yun na nga, dahil sa determinasyon at pagiging positibo sa kanyang sarili at ng mga taong nakapalibot sa kanya, si Roberto ay nakapasok. Siya ay nakapasa sa prestihiyosong kumpanyang gusto niyang mapasukan. Tay, nakamit ko ng pangarap ko. Nakapasok ako sa gusto kong pagtrabahuan. Anak, proud ako sa iyo. Ang pagpupursige at pagiging positibo mo sa buhay ay siya naging susi sa tagumpay mo. At maraming salamat din tay sa lakas ng loob na binigay niyo sa akin. Sa pagkakataong nabigo ako, maraming salamat tay. Napagtagumpayan ni Roberto ang pangarap na makapasok sa isang prestihiyosong kumpanya na minsan ay hindi naisip ng ibang taong magagawa niya.
Pero dahil sa kanyang determinasyon at pagiging positibo, dagdagan pa ng mga taong nakapalibot sa kanya na may malaking tiwala sa kanyang kakayahan ay napagtagumpayan nga niya. Roberto, tol, ikaw ang inspirasyon namin. Nakaya mo. Buti na lang, hindi ka katulad namin. May mahihinang loob, ang sabi sa kanya ng kanyang kaibigan na si TJ. Maraming salamat, tol. Pero wag ganon. Ikaw din naman malakas naman ang loob mo. Yun nga lang, focus lang tayo sa pagiging positibo. At kung pinapangarap natin, gagawin talaga natin ang lahat para makamit ito. Kahit na maraming pagsubok at maaring may mga hindi naniniwala sa atin. Pero nakikita ko sa iyo, tol. Kakayanin mo rin. Alam ko yan. Nagdulot ng masayang ngiti kay TJ ang mga nasabi ni Roberto sa kanya. At dito nagtatapos ang ating mga kwento, mga kadakila. Ang kwento ni Roberto ay nagpapakita sa atin na ang pagpupursige at ang pagiging positibo ay susi sa tagumpay. Hindi tayo naghihirap dahil sa kapalaran. Tayo ay may kapangyarihan para magbago. Tayo ay may kapangyarihan para magtagumpay. Uulitin natin, ang pagpupursige at pagiging positibo ay dalawang mahalagang elemento para sa tagumpay. Hindi tayo dapat sumuko sa mga pagsubok. Oo, mahirap, pero kailangan magpatuloy. Magpatuloy tayo sa ating mga pangarap. Maraming salamat, mga dakila, sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Naway nagdulot ito ng magandang inspirasyon at pag-asa sa pagiging positibo sa buhay. Don't forget to click the notification bell so you get notified every time the story is uploaded. Ito ang kwentong dakila. Hanggang sa uulitin, mga kadakila, mag-ingat kayo. Paalam.